Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa Pinas Balita. Meron ho tayo ngayon na pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Ang bagyo po na minomonitor natin na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Isa na po itong ganap na super typhoon kagabi pa at patuloy pa po itong lumalakas. Ngayon po, merong mga pagbabago sa direksyon nito. Ito po ay nag-record o palihation direction at bumaba po yung chance nito na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At yung sinasabi natin na landfall scenario, malabo na po mangyari sa ating bansa. Pero kung makikita nyo ho sa ating mapa, eto po no, ipakita ko sa inyo mabuti. Meron tayong kulay pula na linya dyan. Yan po yung tinatawag na Philippine Area of Responsibility. Makikita nyo sa may bandang silangan. Nandyan na yung pinaka-trap or extension po ng super typhoon na Sinlaco. International name po niya. Ang tanong sa atin, eto ba ay papasok pa sa loob na ating Philippine Area of Responsibility dahil nagbago nga po ang direksyon? Well, sa ating tinatawag po na tropical cyclone threat potential, like kung sinasabi sa inyo, nakikita pa rin na papasok ito sa loob ng PAR, pero hindi po ito maglalandfall. So, bahaging sila lamang ng Philippine Area of Responsibility ang kanyang papasukin, pero hindi na po siya lalapit pa ng husto sa ating Philippine landmass. Yun naman po yung sobrang importante, no, yung hindi ito pumasok sa ating landfall areas kasi nakakatakot po ang lakas nito. Ito pong bagyo nito o super typhoon Sinlaco ay lumakas na po, no, sa tinatawag natin na 215 kilometers per hour at meron pong maghugso na umaabot sa 265 kilometers per hour. From stationary mode, ito po may bagkilos na po northward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Kasalukuyan pong lokasyon niya 2,515 kilometers east of Eastern Visayas. Ngayon, tinatanong tayo kung kinakailangan pa bang maging alert at maging handa yung mga lugar na binanggit ko, lalo na doon sa huling update natin kasi medyo bumaba yung chance na pumasok po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung ako pong tatanungin nyo, mas okay na handa na lamang tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Napansin natin sa super typhoon na ito, sobrang lawak po ng radius o yung tinatawag natin na circulation ng hangin niya, yung nakapaligid sa kanya, tinatawag ho yan na spiral clouds. Dahil nga po ang kanyang nagiging direksyon na yun, kung sakaling lumapit ito sa ating Philippine Area of Responsibility, ay dito sa bandang Eastern Visayas, mahahagi pa rin ang hangin, no, yung buntot ng bagyo. Kasi kahit hindi yan pumasok sa loob ng PAR, yung hangin po niya ay makaka-apekto. So ano yung magiging apekto ng bagyong ito, ng tropic station ng kanyang hangin? Kasi lang bahagi ng ating bansa. Cloudy skies at asahan ng mga isolated light rains, no, kung sakaling lumapit po ito. Pero tulad na aming sinasabi, consistent yung record system ng bagyong ito papataas dito po sa may bandang Guam, no, yung mga area po dyan po siya papunta. Magkakaroon po siya ng landfall scenario sa mga lugar diyan malapit sa Guam. Kaya itong makaka-apekto lang ng bahagya sa ating bansa, yung trap or extension lamang po ng kanyang hangin. Magkagayon man ang ilang bahagi pa rin ng Eastern Visayas, maging alert at maging handa, especially sa may Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar at Southern Leyte. Bakit po pinagkahanda pa rin yung mga lugar na binanggit ko? Kung makikita ho ninyo, ang bagyo po na ito, super typhoon po na ito, isa sa pinakamalakas ng bagyo ngayon pong taon, no, dahil unang super typhoon. Ito po ay nakikita natin sa ating tropical cyclone threat potential. Lalapit siya pero bumaba yung chance na pumasok sa loob ng PAR. Ulitin ko, kahit hindi ito pumasok, magkakaroon pa rin ito ng mahinang epekto. Sa kasalukuyang update po natin, ang nakaka-apekto ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa, pating Luzon, Visayas at Mindanao, ay ang tinatawag po natin na Ridge of High Pressure Area. Ang Ridge of High Pressure Area, yan yung tumutulak sa mga kumpol ng kaulapan sa malaking bahagi po ng ating landmass, no? Kaya kung mapapansin nyo, klaro o clear polo yung malaking bahagi ng ating bansa. Kasama din yung mga local thunderstorms, lalo na po madang hapon at sa gabi. Ang super typhoon po na ito ay maituturing po natin na deadliest, no, or life-threatening po na lakas ng bagyo. Lalo na kapag bumikit po o talagang direktang natamaan ng kanyang pinakamata o pinakasentro ang malaking bahagi po ng ating bansa. Dahil nga po malayo ito sa ating bansa, no, at hindi nakikita ang maglalandfall, hindi naman ito itinuturing ngayon na threat o banta po sa buhay ng mga mamamayang Pilipino.
Pero lang ko sinasabi, mag-ingat na lamang po tayo sa mga posibilidad at mga pagbabago sa direksyon ng bagyo. Patuloy ko kayong i-update and please huwag kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming